Sinabi mismo ni Luka ngayon na 100% na siyang healthy at ready na para sa bagong era sa Lakers. May full court exercise at workout na yan na nilalabas. Inaasahan na rin na makakapaglaro siya sa training camp nila. Nagkaroon din sila ng 4 days minicamp sa Slovenia. Mukhang pinapakita na ni Luka sa mga teammate niya kung anong meron sa Slovenia. Baka pinasyal na kung saan siya nagrehab nun. Ang problema nga raw kasi ngayon sa Lakers, kung aabuti na naman ng matinding injury yung dalawang natitirang core nila, si Luka at Reeves, yan yung pinaka-inaalala dahil kung aabutin yan ng injury next season, possible walang maging option ang Lakers sa opensa. Lalo talo silang dalawa lang rin ngayon ang nakikitang maglilid sa team offense. Parehas hindi umabot yung mga yan sa first round ng playoffs dahil sa injury. Si Reeves nakabalik nga, ang problema nagkalat naman, halos bumagsak sa 16 points per game yan. Diyan lalong inabot ng mga criticize yan na hindi nga raw talaga nagiging consistent pagdating ng playoffs. Yung iba naman sinasabing dahil sa injury, pagbigyan nyo na. Si Luka kasi April pa lang kontra OKC Thunder inabot na ng hamstring injury. Yan yung pangatlong beses sa isang season na nagkaroon siya ng hamstring. Kaya risky nga raw talaga Kaya hindi yan pinilit bumalik sa playoffs. Sa kanya na rin mismo nang galing ngayon naman na 100% healthy na siya pabalik sa Lakers. Mukhang nakahinga naman dyan ng maluwag yung front office Sa lagay kasi ni Reeves, mas nauna yan makarecover galing sa oblique injury. Isa pa, mas malaki yung pinagbago na ngayon sa tingin sa kanya ng Lakers ngayon. After nabigyan siya ng 4 years, 180 million near max contract. Yan yung inaasahan nila ngayon na magiging second option talaga kay Luka, si Reeves. Ang problema, sinabi kasi ni Jovan Buha naman ngayon, kung hindi maipapakita ni Reeves na kaya niyang maging consistent na all-star level o halos all-NBA player sa playoffs, pwedeng mapilitan ang Lakers na pag-isipan yung possible trade niya sa future para mas makabuo ng magandang star duo kay Luka. Yan yung projection ni Buha dahil nga inconsistent si Reeves pag pumapasok ng playoffs. Ang problema kasi ngayon sa Lakers, wala na si LeBron bilang safety net nila. Nung nakaraang season, nang ma-injury si Luka at Reeves bago yung playoffs, si LeBron ang naiwan para buhatin ang opensa nila. Kahit nahirapan ang Lakers, natawid nila ang first round kontra Rockets kahit walang Luka at Reeves. Kinapos lang sa second round kontra Thunders Yung buong starting lineup nila nun sa playoffs na walang Luka at Reeves, lahat pinakawalan nila ngayong offseason. Marcus Smart, Kennard, Ayton, LeBron, Hachimura. Kaya nakikitang si Luka at Reeves ngayon ang kailangan nga raw na may patunayan at kaya pa rin nilang dalhin ang Lakers sa playoffs contention na walang LeBron. Kaya mabigat yung pressure sa kanila ng mga analyst at insider kahit media nakatutok pa rin sa kanila ngayon. Kailangan ng Lakers ngayon ng isang elite wing forward. Yan yung last move na nakikita ngayon sa Lakers. Suporta kay Reeves at Luka. Hirap talaga silang makuha kasi ngayon si Kuminga dahil sa laki ng salary demand na hinahanap niyan sa free agency. Si Eric Pincus naman mismo na insider yung nagsasuggest sa Lakers na dapat mas targetin ngayon ng Lakers itong si PJ Washington sa Dallas. Ang problema, mukhang hindi gaanong gusto ng Lakers yung mahaba at kabuuang halaga ng natitirang kontra kasi ni Washington sa Dallas. Dahil meron pa yang natitirang multi-year guaranteed deal, kaya sobrang ingat pa rin nga raw yung mga to sa pagkuha ng long-term commitment contract dahil nag-aayos pa sila ng salary cap nila after ng malaki-laking hakbang nung off-season. Kaya nga mukhang hanggang ngayon, mas umaasa pa rin yung mga to na makuha itong si Kuminga sa free agency kaysa sumugal sa trade ni Washington. Ang Dallas ngayon nakapokus talaga sa pag-build ng roster sa paligid ni Plug. Si Irving lang ang gusto nilang maiwan based na mismo kay Masai Ujiri na gusto muna nilang makita yung magiging takbo ng Dallas sa paligid ni Irving at Plug. Kaya bukas yung mga to sa pag-trade ng forward tulad ni Washington at si Gafford ngayon na elite center nila. Damay pa dyan itong si Thompson dahil ang Mavericks mas focus ngayon sa pag-develop ng mga young talent nila at ibang addition. Kaya mas gusto ng Dallas ngayon na magkaroon ng time sa batang asset at mas maging flexible sa salary cap at future asset nila. Sa report kasi, handa ang Dallas makinig sa kahit anong offer para kay Gafford at Washington. Pero kung walang magandang return, mas gugustuhin pa rin ng mga to panatilihin yung mga yan next season.
Philadelphia naman kasi ngayon ang naliling sa pangalan nitong si Daniel Gafford, lalo na sa malaking pangangailangan nila sa backup center. Kailangan ng Sixers ang isang center na kayang mag-start rin bilang starting caliber kapag napahinga o hindi available si Embiid. Parang nawawalan kasi talaga ng tiwala yung organization ng Sixers dito kay Embiid dahil sa injury history. Ayaw na nilang maudlot ulit yung championship window nila dahil lang sa injury ni Embiid. Kaya nakikitang possible gumawa pa talaga ng big move ang Sixers para makukuha ng elite center dahil hindi sapat yung mga backup center nila ngayon na pwede nilang gamitin kung gagawa sila ng trade. May Ariel Hukporti, Adem Bona, Johnny Broom na potential backup center pero hindi sapat sa win now mode. Ang problema kasi nasa 3 years extension pa si Gafford sa 2026 to 27 season. Unang taon niya nasa 17.2 million pa. Ang overall contract niya ngayon nasa 54.3 million fully guaranteed. Samantalang ang Sixers ngayon meron ng napakalaking payroll mula kay Brown, Embiid at iba pa. Kaya base mismo sa mga analyst, mahihirapan maglaan ang Sixers ng 17 million per year para lang sa backup center tulad ni Gafford. Dahil ang pinaka-rule talaga niyan sa Dallas, starting center Kaya medyo mataas talaga yung salary contract niya kumpara sa backup center lang. Yan yung ideal backup center sana ng Sixers Ang problema, kapos sa salary cap. Kaya nananatiling malaking challenge nga raw ngayon sa Sixers kung gumawa man sila ng trade sa Dallas na papasok sa salary cap at roster construction nila. Kaya hindi ganun kadali Depende na lang kung talagang magiging desperado yung mga to. Gumalaw pa ng malaking hakbang ngayong offseason para makakuha ng backup center tulad ni Gafford.